Hindi na ako lalayo. Sa akin. Again, another repetition on my part. No? Sa totoo si Sister Rose. Nung nawala si Ching, I felt terrible. Ano ba to? Lilingkod na nga lahat sa iyo. I questioned him. I questioned him every day for 2.5 years. Ayoko nga. Sabi ko, ayoko na. Si Sister Mita tatawag sa akin. Rick, hindi ka na ba babalik? Okay, papahinga lang ako. Pero I never said a definite no. Kasi at the back of my mind was still the yearning that the seed of God gave me. Dadating ang time, sabi nga ni Sister, it's part of our life. Sabi ko, napakaaga naman. Sana ginawa na lang yan, 95 na ako. What? But again, na-realize ko, what the heck? Kagaya ng huli ko, the other time nagturo ako, do you have a choice? Wala kang choice. Yun nangyari sa atin, nawala ng trabaho. You know, do I have a choice? Kagaya sa akin, mamanage ako ng 5-story building. Binenta yung building. Di wala na ako yung mamanage. Sabi ko, no, Lord, ano gagawin ko ngayon? Uwi ka na. Doon na-confirm yung sa amin ni Ching na uuwi na. Kaya, sabi ko nga kaya pag ako minsan naguguluhan ano saan ba ako? What do I have to do? Yun ang milimit tinatanong ko, Lord, what do I have to do? Kagaya nga ng malimit sinasabi ko na napapatingin ako dun sa spam So, yun ang sinasabi ko lang, what do I have to do? Sabi ng kaibigan ko, look for things to do. Kaya nga ako nag-retire Di ayoko na. So, my plan was, haba buhay namin, and mag-enjoy kami. Kaya lang, dumating na nga yung time na eto na. Ito na ako ngayon. Sabi ko last time, masakit yung, may sciatica ako noon nawala naman. Salamat sa Diyos. Kaya lang dito naman sa Nico, at hindi ako makatayo ng matagal, kaya may brace ako Pero that's not an excuse. Kasi, I made a promise na babalik ako dito. Kaya sabi ko noon, that promise, the Lord has spoken into me. Kasi hindi talaga ako parang, what for? And I said to myself, the Lord has given you so much. Make use of it. Kasi wala na Again, babalik ako dun sa, do you have a choice? Wala. Kagaya nangyari sa iba sa atin, wala yung asawa. Pero 13 years na, no? Oh, more than 13 years. Naalala ko noon, I regretted one time. I wanted to go to him. Nung pag-uwi namin, hindi ako nakapunta. Kaya lang sabi ko nga, ngayon, nasasabi ko na, Lord, we do things, but what do we have to do? Hindi mo alam Si Lord lang ang nakakaalam talaga sa atin kung ano yung gagawin natin. Kaya nga sabi nga, in Matthew 13:3, then Jesus spoke many things in them in parables. Tanda mo yan, parables. Saying, behold, a sower went out to sow. Tayo yun. We are to sow seeds. Kung sino man makita natin. Kaya kanina, naalala ko bigla bakit ba tumabi sa akin to? Maluog naman. Magkasawa. Happy sa akin. Ay sinabi ko lang, God bless, pataba ka. Doon nasa SM ako sa Santa Rosa, may babaeng buntis din. Hindi siya lumapit. Lumapit siya sa akin, yung bata. Gusto daw pa-bless sa akin. Nag-iisa ako, ang luog-luog ng
lumapit sa akin. Sige, binless ko. And then nare-realize ko ngayon, the Lord has given us many things. It's not for us. Hindi para sa atin yun. It's for us to share. Ipakita natin, i-bless natin yung ibang tao. Because there are people na talagang naghahanap ng blessing. Kaya nga sabi ko nga, Lord, lupit mo naman. Kinuha mo si Ching para mag-bless ako ng ibang babae. Parang mali. I was happy with her. Kaya sabi ko, sabi nga, don't allow the enemy to snatch away your seed. Minsan magtatapong ka namin, may kukuha niya. Well, kung maging blessing, why not? Pero kung hindi, paano? The Lord is telling us many things, especially today. Every minute, every hour, the day of our life, when we go out, when we talk to someone, sow your seed and be a blessing. Because yun lang ating magagawa eh. Sabi natin, hindi ko kaya kasi malungkot ako, hirap na hirap ako. Kasi sabi nga nung pinsan ko, Rick, dati dalawa kayo ngayon, isa ka na lang nagde-design. Tapos sabi ng isang kaibigan ko, spoiled ka sa asawa mo eh. Kasi mahal niya ako eh. So ano natutunan ko doon? Magmahal ka rin. Mahal mo na talagang buong buo. Problems will arise. Natural yun eh. Hindi naman yung magkakabuhay tayo ng parang, natatandaan ba niyo yung sumali sa beauty contest? At tinanong siya, ano bang nahirapan ka sa buhay mo? Sabi niya, wala. Prinsesa pala eh. Hindi alam nung announcer. So parang, nanloloko lang to. Hanggang nung inanalyze, prinsesa pala. Kaya, wala siyang problema. And that was her seed of showing that I am so blessed. Gusto kong i-share. Kaya lang, yung tinaniman niya, bato. Wala. Baliwala sa kanya. Kaya sabi ko nga, ang isang nakakabigat sa atin, ay yung, ano ba worry sa Tagalog? Alala. Di ba? No. Alala. Kaya sabi nga, in 1 Peter 5:7 says that when we start to worry, you can cast out your cares on Him. He cares for you. Bigay mo na sa Kanya. Huwag mo nang problemahin. Kasi nagiging problema natin is, yung problema, ginagawan pa ng isang problema. So, paano ka makakapagtanim? Kung problema ang nasa sa isip mo, di bibigay mo problema rin. I've learned in my 2 years and almost 3 years na I've taught myself, wala kang choice. Wala kang pupuntahan. So make the best of it. The best is us. Tayo. Make the best of what God has given us. Sabi nga in Philippians 4:6-7, remind us to be anxious for nothing. Huwag tayong worry. But in everything, be prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known to God. To God hindi yun sa kapitbahay mo, kwento mo sa Kanya. Paano mo sa Diyos? Siya nagsabi nito, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and minds through Christ Jesus. Di ba napakaganda? Bigyan na natin sa Kanya. Huwag na tayong mag-worry. Kasi, worry will kill us. Worry, alam mo siya, wala kang pera, ito na yung kuryente, puputulan ka na ng kuryente. If it's God's will, He's telling you something. I'll put another seed to you para ma-bless yung iba. Yun yung kasama ko sa church sa States. Nagtataka siya.
ang bill niya kasi medyo may kaya. Kasi mga kotse, mga Mercedes-Benz. Eh. Brother, may nagbayad ng kuryente ko. God, praise God. Tapos yung pala ang nagbayad yung anak niya. Pero that's not the thing. The thing is, binigay sa'yo ni Lord. Binigay ni Lord sa'yo yung anak mo. Binigay niya tinuruan niya yung anak mo na maging charitable. Charity. Kaya, minsan hindi natin alam. Ang ating anak pala ganito. Minsan, Lord, ba't tinanggalan mo ako ng trabaho? Tinanggalan mo ako ng things that I usually need. Kaya minsan yung sinasabi ni Lord, i-replace ko yan. Basta magtsaga-tsaga tayo. I'm also speaking to myself. Magtsaga-tsaga ka rin. Kaya sabi ko nga, Lord, life is so hard. Very hard. Sabi ko nga, how long will I be like this? There are times, nag-iisa ako, ay nako Lord, parang hindi ko na kaya. Kunin mo na ako. At tapos bigla may tatawag, kamusta ka na? Kailangan ka pa ng Diyos. Ako kakailanganin ng Diyos, hindi. May ibang taong nangangailangan sa salita ng Diyos. And we are all here to put that seed. Wala na may mga nun eh. Hindi naman bababa ang Diyos sa tatayo dito. Maniniwala ako, Diyos ba yan? Di ba? O kagaya na sabi ni Kibuloy, ako ang Diyos. Tapos pangalan nito. Anyway, never mind. Basta ang sinasabi ko lang nga we are here for a purpose. Lahat tayo. Saka pag give it all, give it your best. Kung nakita ninyo si Darlene, kita ninyo siya, talagang expressive siya. Even maski na tumutugtog na gano'n, talagang pag nakita mo, wow, is that how God has blessed you? Nakikita yun sa atin eh. Kaya ako minsan pag nagkakaroon ako ng, sabi nga, returning to the old person, nagagalit ako, ganyan, kagad ako ng kapatawaran. Because people look at you. Yan ba ang itinatanim sa iyo? Mali, salbahe ka. Lalo na sa ating mga nagmamaneho. Easy lang. Road rage ngayon. Kaya my brothers and sisters, ang masasabi ko lang, God gives every man according to his ability and capacity to produce. Sabi nga, he gave talents, 5, yan. Pero may purpose lahat yan. Kaya ngayon ang purpose natin is the seeds that He has planted in each and every one of us. Make it blossom. Pag nag-blossom yan, makikita yun eh. Kagaya na pag dumadating yung mga ibang kaibigan ni Ching sa bahay, bakit dito sa bahay niyo parang tahimik na tahimik? Sabi niya nga na isang bata masayang masaya siya. Sabi niya, the peace of the Lord was with us. Ewan ko ngayon. Pero I keep praying to God, Lord, bigyan mo ako ng strength to overcome all these weaknesses that I have. Kaya in closing, mag-pray lang tayo. I'll pray this prayer. Let's bow down our heads. Dear Jesus, we are so grateful and humbled that you entrusted us to take care of the seeds you placed inside of us back in eternity. We ask for forgiveness for our ungratefulness and complaints about small seeds. We realize that the biggest tree, animal, humans, and great works of art
began in seeds from form. So cause us to be thankful for our seeds and nurture and take care of them so that one day they will take care of us. In Jesus' name. Amen and amen. Taka, mayroon pa isa. Yung nawala. Where'd he go? Teka. This is the blessing song. Numbers 6:24-26. I guess alam na niyo lahat yun. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. This is a well-known priestly blessing often used to conclude worship. And I am concluding this prayer meeting today. Thank you, Lord, for everything. May we all makarating kami, makauwi kami ng maayos. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. God bless us all. Thank you, Lord. Salamat po, Brother Rick, sa magandang katuruan. At ngayon naman po, dadako na po tayo sa pagpapuri, pasalamat sa Panginoon. Gayon din po sa ating napakinggang katuruan. Sino po ang nais mag-share? Una-unahan po tayo. Thank you, Lord. Marami po ang pinagpala ni Lord. Sister Rona, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa Panginoon at nakarating po kami rito ng hindi naman po late kasi talagang na-traffic kami. At pangalawa pong pinagpapasalamat ko ay yung asawa po ng kuya ko. Nakatapos na po siya sa chemo session niya. And thank you, Lord po. Maraming salamat po sa lahat na po nagpe-pray sa kanya dito sa kapatiran natin. At ang panalangin na lang po talaga namin ay yung PET scan na gagawin sa kanya after nung chemo session ay wala na po talagang makitang cancer cells sa body niya. Thank you, Lord. At pangalawa pong ipinagpapasalamat ko po ay si Aiden po yung talagang, kasi po si Aiden talagang yung allergy niya. Sobrang ang weird kasi walang pattern na minsan magkakaroon na lang siya ng mga rashes, ganyan. Nung talagang nakaraan, pagka nakakakain siya ng mga peanut, ganyan, bigla na lang namamaga ang muka at talagang nagmamaga yung mata niya, yung rashes lumalabas sa katawan. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung talagang, yung gamot na antihistamine, talagang effective sa kanya every time na makikita namin na nagkakarashes siya, ganyan. Once na painumin namin siya is nawawala. Talagang yung kagalingan at yung ka-epektibuhan naman talaga ng gamot na iyon. Thank you, Lord. At talagang yung nareseta sa amin ng PDA, tamang-tama talaga at talaga sa kanya, effective talaga sa kanya. Ayun po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May salita po ang ating Panginoon sa awit 18, verse 25 to 27. Tapat ka, O Diyos, sa sino mang tapat at napakabuti sa mga taong ganap. Ikaw ay mabait sa taong matuwid, ngunit sa masama ikaw ay malupit. Ang mababang loob ay iniligtas, ngunit ang palalo ay binabagsak. At dito po sa awit 18 verse 66. Si Yahweh ay buhay, Diyos ko, tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ang lahat. Ang kadakilaan niya ay ipahayag, pinapagtagumpay ako sa kaaway at ipinalalim sa aking paanan. Ako'y inligtas niya sa kaaway, Yahweh. Pagtagumpayin mo ako sa kalaban at sa marahas ay ipagsanggalang. Thank you, Lord. Sino pa po? Sino po ang nais mag-share? Sister Steph, palakpakan po natin si Lord.
Ako po ay nagpupulit nagpasalamat dahil po kami po ay nakasama po sa youth camp po. Oh, no. Ayun po. Masaya naman po doon sa Paraiso po. Tapos po, ako po hindi po kumakain ng gulay. Ano po doon yung mga ulam? Masasarap po yung mga ulam. Tapos po, opo, may gulay din po. Ta- Tapos po yung mga, like wala po akong maka, doon kilala. Pero, ayun po, dumami na po yung mga friends namin. Tapos po nandun po kami sa Batangas, tuwing Sabado po. Nasimba po kami doon sa main, ganun po. Nagkakayayaan lang po, tapos po. Tapos po yung una, akala namin kasama kayo. Sabi ni Mika po, ala ate, hindi na ako sasama kasi sila Ate Denise hindi po kasama. Sabi ko, sabi, sabi ko, oo nga, hindi nga silang kasama, ganon. Tapos po, nagtanong po ako kay Mami Nelsa kung pwede po isama yung pinsan ko si Mines. Sumama naman po siya, tapos po yun. Marami po ako natutunan about po sa turo ni Kuya Pao, sa turo po ni Ma'am Chibe, ganun po. Yun lang po. Thank you, Lord. Mika, ikaw na, Mika. Mika, ikaw na, Mika. Thank you, Lord. May salta po ang ating Panginoon sa awit. Thank you, Lord. Awit 18, verse 1 and to 3. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Si Yahweh ay batong di matitibag, matibay kong moob, at tagapagligtas. Ang Diyos ang sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Thank you, Lord. Sino pa po? Sister Mika. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Lord. Ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat dahil po nakapunta ulit kami dito. Share ko lang about sa nitong bakasyon namin sa Batangas. Goods naman. Dami natutunan. Yun nga, tuwing Saturday nga, doon kami umaattend sa my main. Ayun. Nung una, akala ko boring. Kasi nga, magkakahiwalay kami ng, group. Akala ko, si Jemet, tapos yung pinsan ko magkakasama sila. Ako lang yung naiwan. Okay naman. May nakilala din. Dami tutunan. Kay na Ate Dayan po, tapos kay Ate Rudy. Kay na Jemet po yun. Thank you kasi ginabayan kami ni Lord papunta doon sa camp na yon. At blessed din. Yun lang. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May salta po ating Panginoon sa Isaiah 43, verse 13. Ako ang Diyos, ang mulat mula pa, ang nasa kamay ko'y
hindi makukuha ng sinuman at walang makakahadlang sa aking ginagawa. Thank you, Lord. Meron pa po? Sa Zoom, meron po ba? Wala na po mag-share? Sister Risha. Thank you, Lord. Okay. Ako po ay nagpupulit Wala na, mayroon sa mga po yung sa teaching po ni Brother Rick po kanina. Iko-connect ko po sa na-experience ko po this past few weeks. Yun nga po kapag nagtanim po si Lord ng seed sa atin, kilusan po natin. So, na-realize ko po yung, ayun nga po, sabi nga po sa teaching na yung pain po na nararanasan natin is may purpose. Hindi po basta ibibigay ni Lord to sa atin or ipaparanas po ni Lord sa atin nang walang dahilan. So, nung si Mami po ay nag-passed away, ayan na, tinanong ko po si ate, I questioned Lord as well several times na, Lord, bakit mo kinuha si Mami, ganyan-ganyan, ganyan. So, wala na akong masik na answer, parang hopeless na po ako. So, tinanong ko po ang ate ko. Sabi ko, ate, bakit kinuha ni Lord si Mama? Ganyan, ganito. Bakit, anong purpose ni Lord para sa akin or para sa atin? So, ang sagot po ni ate, binigay to ni Lord tong ganitong pain na to dahil may pakinabang siya in the future. May purpose siya kung bakit ko siya nararanasan ngayon na mawalan ng mommy na very young age. So, this last week po, meron po kaming friend, may kabatch po kami na ayun, nag-passed away po. So, ang dami pong mga friends ko online, mutual sa Facebook na nag-grieve sa pagkawala ng friend po namin na mga family members po nila, mga friends po nila. So, syempre po ako, sa part ko po na naranasan rin na mawala ng mahal sa buhay, na para po kung may impact po sa akin yun, nasaktan ako. So, sabi ko, bakit hindi ako gumawa ng way para mais yung pain na nararamdaman nila. So, naisip ko po, kasi parang sa inside of me po na ang bilang Christian, ang hirap manahimik ng yung dapat hindi ka nananahimik, na dapat nag-speak up ka. Like, sabi ko, okay lang kahit hindi man mag-benefit, at least sa part ko, nagawa ko yung best ko. Kahit hindi man ito mag-impact sa ibang tao or sa mga taong masasabihan ko ng ganitong klaseng word ni Lord, okay lang, at least nagawa ko. Wala akong pagsisisihan na sana pala ginawa ko to para sumaya sila ulit or maramdaman ulit nila yung presence ni Lord. So, naisipan ko pong gumawa ng compost ko po na message para po dun sa mga family members or sa mga friends po namin or sa mga classmate po namin na comfort long message po na about kay Lord and about sa kinonect ko rin po sa experience ko po na naranasan ko noon sa kay Mami. Then, kinausap ko po, nag-reach out po ako dun sa mga classmates ko po na close po dun sa friend po namin na nag-passed away. I really did my best para mag-reach out sa kanila at kausapin sila about this. Na hindi basta-basta ipaparana sa atin to ni Lord kung walang purpose ito sa buhay natin. So naisip ko, itong pain pala na naranasan ko na to, may purpose pala to. Kung hindi ko mararanasan na mawala ng mommy, na
in a very young age, hindi ko share yung blessing or yung word, hindi ko sila makakausap para mais yung pain kung hindi ko mararanasan yung ganitong klaseng pain. So, dun po sa sharing po ni Brother Rick kanina, sobrang na-relate po ako na sobrang na-overwhelm yung heart ko kasi nung time po na on process ko pong ginagawa yon na i-reach out yung mga tao na yon, sobrang na-overwhelm ako. Sabi ko, Lord, thank you kasi ang ganda ng purpose mo sa buhay ko. Ang ganda ng seed na tinanim mo sa buhay namin ng family. Thank you kasi ginawa niyang instrument po si Mami para sa amin para makadalo po dito sa church, makilala namin si Lord lalo, masik namin siya. So, ang galing lang po ng purpose ni Lord kay Mami at para sa amin. Yan lang po. Thank you, Lord. Diyos. May salta pong ating Panginoon sa 2 Pedro 3:18. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sa Kanya ang kapurihan. At thank you, Lord. Sabi rin po sa Jeremias 29, Jeremias 29:11. Yung message po ngayon, sorry po. Nawala na ako. Ako lamang ang nakaalam na mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Thank you, Lord. So po, meron pa po? Wala na po. Sister Mads? Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang daming blessing ko at talagang hindi ako ready mag-share today. Pero ninong talaga. Siguro ang i-share ko na lang po ay talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi lagi siyang in control. Kasi alam niyo po, ako'y naka-attend din ng Family Foundation, kaming mag-asawa. At doon nga na-experience din namin yung renewal of vow. At alam niyo po, dumating din kami sa point na talagang, na-share ko na to dati, yung sabi ko nga ay, nabigyan kami ng certificate na umattend kami ng Family Foundation. At yung certificate pong yun ay hindi na, hanggang ngayon po ay hindi ko na nakikita dahil yung certificate na yun ay napatapo na. Dahil alam niyo po ay minsan kami nag-away ng aking asawa. Sa sobrang galit niya sa akin, ka-attend lang namin ng prayer meet ng Family Foundation ay talagang nakitaan niya ako ng ugali na hindi maganda. At alam niyo po ang ginawa niya doon sa certificate na yon. Sa sobrang galit sa akin, ay idinikit niya sa kisame namin. Alam niyo po yun, talagang okay sana kung dinikit niya ng buo eh. Pwede ko pang kuhanin ulit. Pero ang ginawa niya, ginurat-gurat niya talaga, dinikit niya na hindi ko na talaga mabubuo. Pero alam niyo po, ang nakita ko kasi doon, dumating talaga kami sa point na nag-family foundation kami, pero talagang sinubo kami ng Panginoon kung paano namin isasabuhay yung natutunan namin. At umpisa pa lang ay talagang yung bumagsak talaga kami at talagang hindi namin naipamuhay. Pero alam niyo po, ako'y nagpupuyat nagkapasalamat sa Panginoon.
Kasi katulad ng turo nung last Sunday na yung magpasakop ka sa iyong asawa. Alam niyo po to, sobrang na-bless ako nung Sunday na yun. Kasi, di ba po kami ay kakanta sanang mag-asawa noon. Pero, nung umaga kasi yun, ay masakit kami. Masama parehas ang pakiramdam naming mag-asawa. Pero siya kasi ay hindi talaga nakaka-attend. Masakit daw ang kanyang ulo. Alam niyo po, nakita ko kasi doon na yung nung time na yon, ang ugali ko po kasi talaga, pag gusto ko siyang patinin, sasabihin ko sa kanya, tatay, kaaway yan. Labanan mo ang sakit ng ulo mo. Yan ay gawain ng kaaway. Pero alam niyo po, nung time na yon, ang ginawa ko lang, pinag-pray ko lang siya at nanahimik lang ako. Sabi ko, ang ganda pala nung ganon. Yung, sabi nga, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Alam niyo, pinag-pray ko lang kay Lord nung oras na yon. Nung sabi niya, Nanay, hindi ako makaka-attend, kayo muna nga umattend. Nag-messenger pa. Hindi niya masabi sa akin ng personal, minessage lang niya ako na, Nanay, kayo na lang muna, masakit ang ulo ko. At pinag-pray ko na lang siya. Ang sinabi ko sa Panginoon, Lord, nawa naman po yung magbago pa ang isip ng asawa ko. Nawa naman po yung umattend pa rin siya. At ako po ay, nung oras pong yun, nung sabi niya sa akin, masakit ang ulo, sabi ko, sige, pinag-ready ko siya ng pagkain. Sabi ko, eto, pagkain mo, kumain ka, ganyan. Alam niyo po, napakasarap pala nung time na yun kasi ang iniisip ko ay unawain siya. Hindi katulad ng dati na kapag gusto ko siyang paatinin, tatay, attend tayo. Alam niyo po yung pinipilit ko siyang umattend. Nandyan siya sa likodan, pero pinilit ko siyang umattend. Pero nung Sunday kasi, pumunta ako dito, hindi ko siya kasama, pero ang gaan po ng pakiramdam ko. Alam niyo po kung bakit. Kasi nakita ko doon na nagpasakop ako sa asawa ko. Natuto akong makinig kung anong nararamdaman niya at sundin kung anong gusto niya. Na pakiramdam ko nung oras na nagtuturo ang ninang nung Sunday ay nagawa ko yung magpasakop ako sa asawa ko sa gusto niyang gawin talaga nung oras na yun. Talagang kaibang-kaiba po yung pakiramdam ng nandyan siya sa likod, nakikinig. At yung wala siya, pero nagpasakop ako. Yung sobrang gaan po sa pakiramdam ko, masaya ako na nung natapos yung gathering, magaan ang pakiramdam ko, hindi ako nagpilit ng asawa ko at naramdaman ko rin na pag uwi namin, smooth naman, walang problema, okay naman ang asawa ko. At magaling naman siya, parang wala namang naramdaman yung sakit. Kaya nagkapasalamat ako sa Panginoon na unti-unti, ang Panginoon ay kumikilos sa buhay namin. Hindi siya madali. Kasi ang tagal na namin nag-family foundation, ilang taon na kasi si Kurt, ilang buwan pa lang nun yung panganay ko na nag-family foundation kami. Ngayon ko lang nararamdaman yung talagang pagkilos ng Panginoon sa buhay namin mag-asawa. Blessed kami sa maraming bagay. Financially okay naman kami, stable naman kami. Sa kalusugan naming magpamilya, okay naman kami. At alam ko kumikilos ang Panginoon sa aming relasyon. Kasi kailangan yun. Yun ang seed na pinagkaloob sa amin ng Panginoon. Alam ko yun ay lalago pa at mag-blossom. Yun. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May salita po ang ating Panginoon sa Pilipos 2, verse 12 to 13. Kaya nga mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa nung unang kasama ninyo ako, may takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang makagawa ng kanyang kalooban. Thank you, Lord. Sister Josie ata, kayo po ba'y mag-share? Wala na yata. Baka walang signal. Thank you, Lord. Apo. Wala, apo. Minsan, ang signal po ay mahina. Wala na po eh.
Thank you, Lord. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa special number. Tawagin ko po si Sister Belen. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Ako'y nagpupuri din at nagpapasalamat sa Panginoon. Talagang, daig ko pa si Mads. Buhay na buhay pa yung aking certificate namin mag-asawa. Nakatabi. Hindi ko itinatapon dahil makikita ni Lord na itinapon ko, kasalanan ko yun. Pero nung kami umuwi, kahulihan naming uwi nitong huling uwi, kasama ko ang mag-anak ni Michelle, mag-anak ni Marlene. Kami po'y dumaan. Nagpunta po kami sa aming bahay. Yun nga po, nagkukwentuhan doon, pero ang kanyang tatay patingin-tingin sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Sabi ko nga, lalapit pa eh. Salamat kay Lord. At talagang, sabi ko nga, sa pagsubok ko, yung mga pinagdadaanan ko pagsubok, hindi po basta talagang mahirap. Mahirap sa nararamdaman. Pero, sa paglapit ko kay Lord, talagang siya nagbigay sa akin ng lakas. Walang iba. Talagang siya nag-aliw sa akin. Kahit po ako may mga anak, hindi po ako yung iyak-iyak lagi sa kanila. Kay Lord po talaga ako naiyak. Pero ibinigay niya sa akin yung kapayapaan. Salamat kay Lord at talagang sabi nga kanina sa akin ng Panginoon, kaninang umaga, yung ako po'y maagang nagising talaga. 4:00, ako po'y nagigising na talaga ako. Naalala ko lagi ang oras ko sa ating Panginoon. Naalala ko naman si Sister Nelsa, laging 4:00, siya nagpe-pray. Sabi ko, naalala ko, kasabay ko si Sister Nelsa. Gusto ko rin mag-on duty ng 4. Pero siya po yung oras niya yon. Pero ako pray na rin. Kaya thank you, Lord. At yung pong mga hinihiling ko kay Lord, ay talagang wala pong ibang, wala pong talagang makakasagot sa atin. Lalo yung mga matitinding pagsubok natin. Ang Diyos lamang po ang talagang nag-aaliw sa akin. Kaya salamat sa Panginoon. At yun nga po, kahit ako may mga pagsubok ngayon, pagsubok sa aking anak, ang Panginoon po talaga ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. At yun nga sabi ni Lord sa unang Pedro 5:7 na talagang pagkatiwala mo sa akin ang iyong kabalasihan at sapagkat ako nag-aaliw sa iyo. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Dahil nga ako na ito pong awiting ito talagang inihahandog ko kay Lord at talagang ito matagal nang ipinangako ko. Itutuparin ko na. Thank you, Lord. Ang Bible. Lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man.
ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako ngayon pa man. Thank you, Lord. Salamat po, Sir Bilen. Para naman po sa ating love offering song, Brother Ino. Thank you, Lord. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus.
I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Thank you, Lord. Para naman po sa panalangin sa tayo sa napiling, Sister Rose. Thank you, Lord. Magsitayo po tayo, mga kapatid. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Mga kapatid, yung nasa Zoom po, kung mayroon po tayong mga envelope, ito po natin ng ating mga kamay at sama-sama tayong manalangin. Thank you, Lord God. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord God, sa pangalan yung anak na si Jesus, pinupuri ka namin, Panginoon, pinasalamatan ka namin, Lord God, sa patuloy mong pagbigay sa amin ng kalakasan. Buhay, Lord God, na patuloy mong pinahiram sa amin, Panginoon. Kaya amang banal, salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, sa pagtawag mo sa amin, Panginoon, sa lugar na ito upang makatagpo ka namin, Panginoon. Lord God, nandito po ang aming mga po ang aming makaloob, Panginoon. Ito'y bahagi sa lahat ng pagpapala mo sa bawat isa, Panginoon, Lord. Dalangin ko, Ama, patuloy mo itong basbasan, pakabanalin, Panginoon, pakadalisain, Lord God, na magiging bahagi ito sa paglago mo, Ama, sa iyong gawain, Lord God. Higit sa lahat, sa pagpalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Amang banal kalakip nito, dalangin ko, Ama, ang lahat ng kabuhayan, Panginoon, ng aming mga kapatid, lahat ng mga resources, Panginoon, gaano man ito kaliit, Lord, mga tindahan, lahat ng gawa ng kamay ng aming mga kapatid, transport business, mga trabaho, Panginoon, dalangin ko, Lord God, patuloy mo itong palaguin, Ama. Lord, paunlarin mo ang lahat ng mga hanap buhay, bigyan mo ng kalusugan, kalakasan, kaligtasan saan man naroon, Panginoon, karunungan sa mga nagtrabaho, Lord God. Ganin din po amang aming mga kapatid na sa malayong lugar, Lord.
Stretch out your arm, Lord God. Abutin mo sila sa mapagpalang kamay. Ilayo mo sila, Lord God, sa lahat ng kapahamakan. Pagkalooban mo sila ng kaligtasan saan man sila naroon. Lord God, ang kanilang mga tahanan, pagkalooban mo ng kapayapaan, pagkakaisa, Lord God, kasaganahan sa lahat nilang mga pangailangan. Kalusugan, Ama, lalo na sa mga kabataan, Lord God, ikaw magbigay ng direksyon, Panginoon, anuman ang kanilang mga binabalak, minimiti, desire sa buhay, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, Lord God, paunlarin mo sila, Ama. Ano nga po ang kanilang mga kabigatang tinataas sa iyo, Ama? Dalangin ko, Lord, tugunin mo sila, Ama, sa lahat nilang mga pangangailangan, anuman ang kanilang dinudulog sa iyo, Panginoon. Lord God, ang aming mga kapatid, lahat, Lord God, na malayong ibayo, Ama, sila, Lord God, samahan mo, Lord, Panginoon. Alam ko tapat ka, Panginoon, sa iyong mga pangako. Nag-iisang Diyos, walang ibang Diyos. Ang Diyos noon, ngayon magpakailanman. Ang pangako mo noon, ngayon, Lord God, magpakailanman ay magaganap. Sabi mo, Ama, sa Malakias 3:10, ibigay niyong buong-buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang lahat ng pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan sa langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Salamat, Amang Banal, ang pagpapalang ito hindi lang sa material na bagay, Panginoon, na patuloy yung binuhos sa bawat isa, Panginoon, ang kalusugan, ang kaligtasan, kapayapaan sa tahanan, Lord God, ano man po, Lord, ang mga pangangailangan, Lord God, sa aming mga kapatid, Lord, alam ko, may nakahanda ka, Ama, nga ipagkaloob. Salamat, Ama't dalangin ko rin, Lord God, ang aming mga kapatid na hindi pa nakapagkaloob, Lord. Hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, Ama, upang silang man din matanggap nila, Panginoon, ang pangako mong masaganang pagpapala. Salamat po, Lord God. Wala po ako, wala po kaming lahat, Ama, na ibalik sa iyo kundi ang papurit, pasalamat sa pangalan yung anak na si Jesus sa gabay at patnubay ng banal mong Espiritu na maghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Para po sa ating closing, para po sa bubunuting pagpipray ngayong darating na week, Sister Luz. Thank you, Sister Sinay. Lord God, Holy Spirit, muli mo po kami samahan. Kayo po ang pipili ng family na ipagpipray sa buong isang linggo. Sister Edna Guevara and family. Samahan niyo po ako manalangin, mga kapatid. Ama naming nasa langit, sa kapangyarihan ng iyong anak na si Jesus, sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, Lord God, naririto po kami, Panginoon. Dumudulog po kami sa panalangin para po kay Sister Edna at sa kanyang buong family, Panginoon. Lord God, extend mo po, Lord, ang iyong mapagpalang kamay. Ingatan mo po, Sister Edna, nasan man siya sa oras na to, ano man po ang kanyang ginagawa, Panginoon. Pagpalain mo po siya ng magandang kalusugan, kalakasan, Panginoon. Lord God, lahat po ng mga panalangin niya nasa kanyang puso. Alam ko, Lord God, na patuloy po kayong tutugon ayon sa iyong banal na pagkilos, sa iyong banal na kalooban. Lord God, ingatan mo po ang lahat ng mga mahal niya sa buhay, lahat ng mga anak niya, manugang apo, Panginoon. Lord, ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng mabibigat na karamdaman. Ingatan mo rin po, Lord, ang gawain ng kamay nila, lalo na po ni Sister Edna, at ang tahanan nila, Lord, lukuban mo po ng kabanal-banalang mong dugo. Lord God, pabantayan mo po, Lord, sa iyong mga banal na anghel, Panginoon, ang loob at labas ng kanilang tahanan. Kaya, Lord, kayo na po ang patuloy na kumilo sa buhay ni Sister Edna at ang Guevara family, Panginoon. Wala na po kami maibabalik, kundi wala hanggang papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus kasama ng Banal na Espiritu na maghaharing magpasawalang hanggan. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Sister Luz.
Para naman po sa announcement, Brother Jerry. Amen. Thank you, Lord. Ay magkakaroon po ng Tuesday yung youth po natin sa seminar ng youth sa Tuesday. So, Sister Nelsa, anong oras nga dapat yon? 8 o'clock dapat nasa Batangas, no? So, aalis tayo ng 5 a.m. Mag-meet tayo sa center. So, kung ano man, center. So, basta mamaya mag-uusap tayo kung paano kayo pupunta ng center. Then, ano pa? Ang makakasama sila lang, si Nakiel. So, si Patrick. Sure. So, 5 o'clock, sakwan tayo. Mag-meet tayo sa center. Okay, 5 o'clock. Yun. So, yun. Sister, may letter ka na galing kay Sister Rose. Amen. Thank you, Lord. At yun din po, doon po sa mga membro ng co-op, ako ay nananawagan po yung pong ating capital build-up ay mag-start din po tayo na every month na maibigay po natin yung mga capital build-up po natin. Yung po ay 100 a month po yun. So, i-start po natin. Kasi alam naman po yung nangyari dito sa co-op is pero meron na po tayong mga nag-start na po ulit tayo, may hinahin na po ulit tayo na doon. At marami pong bubuksan ang ating co-op muli na nawa pinag-usapan na po natin ay hindi na po small amount ang matatanggap, kundi talagang yung big amount na mula din po mga grant na mula po sa ating government. At yun po, lang po ang aking hiniling. I-start po ulit tayo. Ini-announce ko din naman po kahapon sa Batangas, yung capital build-up ng ating mga membro, i-start po tayo na maibigay po uli natin. Yun po ay obligasyon ng bawat membro ng ating kooperatiba na ibigay po yung capital build-up po nila na 100. Ilang po. Thank you, Lord. Para po sa closing prayers, Sister Elsa. Thank you, Lord. Samahan niyo po ako manalangin, mga kapatid. Mapagpalang Ama sa Langit, lubos po kami nagpupuri sa iyo, Lord, at nagpapasalamat sa araw na ito. Tunay na kay buti mo sa amin upang kami ay ma-remind muli, Panginoon, na saan nga ba kami po, Panginoon, sa tatlong ipinagkaloob mo na mga salita, saan ba talaga kami nandoon? Kami po ba ay nasa dawagan o kaya po ay nandoon sa solid ground o doon sa batuhan lamang? Ang iyong salita, Panginoon, ito po ay aming hinihiling sa iyo na kami imalagay po talaga doon sa magandang solid ground upang ito po ay mamunga at kung ano po ang aming itinanim, kung magandang aming itinanim, ay tunay na maganda rin ang aming aanihin. At kung masama ang aming itinanim, Panginoon, masama rin po ang aming aanihin. Kaya Lord, patuloy niyo po kaming gabayan sa pamamagitan ng iyong mga salita. At tunay na papasalamat kami dahil alam namin na mahal mo kami dahil nire-remind mo po kami, Panginoon, sa pamamagitan nga po ng iyong mga salita. Pangunahan niyo po ang buhay namin, Panginoon, hindi lamang sa mga oras na kagaya nito, makita ang aming pagiging Kristiyano, kundi Panginoon sa paglabas namin dito, makita ang bawat isa sa amin ay tunay na naiipamuhay ang iyong mga salita. Makakita man o wala sa amin, Panginoon, kami po ay wholeheartedly ay nakakapaglingkod sa iyo, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, kapag nakikita na sa amin
pagiging mabuting Kristiyano, Panginoon. Maganda po ang magiging buhay ng bawat isa sa amin. Dadaloy ang pagpapala at alam namin, Panginoon, na kami rin po, Panginoon, ay makakaakay pa ng ibang tao kung makikita sa aming pamumuhay ang ikaw yon, Panginoon, ang makikita sa amin. Kaya naman, Lord, muli maraming salamat po sa biyaya na kami ay nakarinig na iyong mga salita at tunay na ito nagsisilbing inspiration sa amin upang kami makapagpatuloy, Lord. Maliit man itong aming community ito, Panginoon, pero alam po namin, Panginoon, na punong-puno naman ng pag-ibig, punong-puno ng pag-asa, at punong-puno ito, Panginoon, ng pagkakaisa. At alam po namin, Panginoon, ikaw ang nasa kalagitnaan namin. Kaya naman, ang bawat isa dito sa amin, Panginoon, punuin niyo po ng pag-ibig ang puso ng bawat isa sa amin, upang maging daluyan ng pag-ibig ng aming kapwa. Maraming salamat po at sa pag-uwi po namin sa aming mga tahanan, Lord, aming dalangin makita sa amin at sa aming mga mga mahal sa buhay ang ngiti sa labi kapag kami ay nagkita-kita sa aming tahanan. Salamat po, Ama, sa biyaya at pagpapala mo. Walang sawa ka po naming pupurihin at pasasalamatan sa matamis sa pangalan ni Jesus, sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu. Amen. Thank you, Lord. Kanya maging mabuti siya sa iyo. Masdan ka niya nang may pagmamahal, pagpapala na Diyos ay namin mo. Ang pagpapala ni Jesus ay sumaan. Pagkalay nawa tayo ng may kapal. Ang pagpapala ni Jesus ay sumaan. Pagpalain nawa tayo ng ating Diyos na si Jesus. And everybody said, Amen. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you in the love of the Lord. Iniibig kita bilang kapatid. Iniibig kita bilang kapatid. Kita ako sa'yo, kalwalhatian niya. Iniibig kita bilang kapatid. Oh, when the saints go marching, oh, when the saints go marching in, oh, I love to be that number. Oh, when the saints go marching in, when the new where us begun, oh, when the new era begun. Oh, I love to be the number. Oh, when the new era begun. Praising to the Father, praising to the Son, praising to the Spirit, the dreams God the one. Praising to the Father, praising to the Son, praising to the Spirit.
the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God. God bless you. Happy birthday. Yay! Batang bata. Happy 40th birthday. Countdown na po tayo in 5, 4. Joke lang. Sabi kasi, mamaya na to. Mamaya na to. Thank you, Lord. Sir Lloyda, sama muna po kayong dalawa rito. Mami? Thank you, Lord. Tayo po ay sumandaling manahimik at tayo po ay mananalangin. Tayo po ay mag-focus sa pananalangin at ipagkaloob po natin ang oras na ito upang maipanalangin natin ang ating mga kapatid. Heavenly Father, we praise and thank you, Lord. Truly, Lord, you are an amazing God, awesome God, na sa oras na ito ay kami dumudulog sa iyo at nagpupuri talaga at nagpapasalamat sa aming mga kapatid na nasa aming harapan. Napakabuti mo sa kanila, Panginoon. Alam po namin, despite age, naglilingkod pa sila sa iyo, Panginoon, wholeheartedly. At sa oras na ito, tinataas namin ang aming kapatid. Una, si Sister Lloyda, Panginoon. Ang iyong anak na ito na tunay nga, Panginoon, na pinagkalooban mo po ng puso na patuloy na makapaglingkod sa iyo. Lord, pangunahan mo po ang buhay ng aming kapatid na ito, si Sister Lloyda. Sa lahat ng areas ng kanyang buhay, aming itinataas, Panginoon, sa iyo ang lahat ng kanyang pangangailangan. Alam po namin, Panginoon, tapat ka sa iyong anak na ito, Panginoon. You will never fail her, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na patuloy niyo siyang gagabayan, iingatan at pagkakalooban ng mabuting kalusugan. At sa lahat ng pagkakataon ng kanyang buhay, alam po namin nandiyan ka para sa kanya. Ganon din po sa aking kapatid na si Brother Ray na tomorrow, he'll be celebrating his birthday. Lord, salamat sa added year. Nakaloob mo po kay Brother Ray, Panginoon. Lord, napakabuti mo sa kanya, Panginoon. Sapagkat ganon din, Lord, ang prayer ko sa kanya na patuloy marami pa pong kaarawan, Panginoon, na malakas ang kanyang pangangatawan, na patuloy na nakakapaglingkod sa iyo wholeheartedly, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na si Brother Ray, Panginoon, anuman uri ng paglilingkod na ginagawa niya sa iyo, Panginoon, ito ay kailan may hindi kanyang pinagpagalan, Lord God, alam naming may reward ka. At alam namin na kapag tapat na lingkod, ang iyong lingkod, Panginoon, ikaw po ang magpupuno ng lahat ng kanilang pangangailangan. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ni Brother Ray, Lord, lalo na po sa kanya pong bilang iyong lingkod, bilang spiritual leader ng kanilang tahanan, at ganun din po bilang siya ang father ng family, Panginoon, asawa ni Sister Lloyda, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na bibigyan mo pa po siya ng malakas na pangatawan na makapaglingkod sa iyo lagi na may joy sa kanyang puso, Panginoon, at laging may kapayapaan. Lord, ang kalakasan naman ni Brother Ray sa iyo nagmumula, kaya maraming salamat po, Lord, sa kalakasang yon, sa pagkakaloob mo sa kanya, na siya po ang gumagampan ng lahat ng tungkulin dito
pertaining doon po sa lahat ng mga bagay na sa kaayusan dito po sa hall na ito. Maraming salamat po sa biyaya at pagpapala mo. Bigyan mo po ng masayang karawan si Brother Ray, Panginoon. At maraming salamat sa mga kapatid namin na nagbibigay ng kagalakan sa puso ni Brother Ray sa araw ng bukas pati ngayon. Salamat po, Ama. Punuin niyo po ng pag-ibig ang mag-asawang ito ng may pagkakaisa sa oras-oras ng kanilang buhay. Salamat po. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Lord. Brother Ray, happy birthday po.